magandang araw po sa kanilang lahat. Welcome back again to our channel. Nandito na po ulit tayo para magpaliwanag at magbibigay ng kaunting kaalaman tungkol po sa mga sikreto ng mga Japanese Imperial Army. Nais po nating magbahagi ng ating nalalaman at nang matuklasan po ang mga sikreto na kung saan hanggang sa kasalukuyan ay nakalihim. So bago natin umpisahan ang ating pagtatalakay, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag niyong kalimutang pindutin ang subscribe button sa ibaba at ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong gagawin. So ano po ang ating pag-usapan ngayon mga kababayan ay tungkol po sa pagong. Ang pagong po ay ating pag-uusapan sapagkat napakarami po itong mga sign na ito at marami tayong tanong natatanggap tungkol po sa pagong. So mayroon na tayong pinalakay, subalit hindi po yun sapat upang maintindihan ng ating mga kababayan. So magbigay po tayo ng mga kumpletong detalye upang maintindihan ng lubos ng ating mga kababayang mga treasure hunter. So pag-uusapan po natin mga kababayan ang pagong po na kung saan ay ginawang treasure sign ng mga Japanese Imperial Army. Ano po ang general meaning niya, yung pinaka kahulugan po niya mga kababayan. So ang pagong po mga kababayan, ang kanyang lihim ay tubig. Kapag makakita po kayo mga kababayan ng pagong, ay ang tinutukoy ng pagong ay ang tubig. So ito po ay nagsasaad ng treasure in water. So kapag makakita tayo ng pagong na nakaguhit sa bato, ang ibig sabihin nito ay hahanapin ninyo ang treasure sa may tubig na kung saan naroon ang hukay na ginawa ng mga Japanese Imperial Army. So kapag nakaguhit, lagi nating tatandaan na ang pagong ay lumalakad at pumupunta sa tubig, nagbababad. So doon po ang nakatagong kayamanan sa tubig na kung saan ay yun ang tinutukoy ng nakaukit sa bato na pagong. Paano naman yung mga pagong na kung saan mismong bato na siya na pagong? Kapag may makita po tayong mga pagong na kung saan ay bato, malaki man ito o maliit, ito ay nagsasaad ng tubig pa rin mga kababayan. Hahanapin pa rin natin ang tubig, laging tubig. At kung ang pagong na ito ay walang paa, walang buntot at wala lahat mga kababayan, na hindi na siya maaaring maglalakad, ito po ay hindi na siya nakakalakad, ang pagong po ay nagsasaad na ang treasure ay nasa ilalim niya. Ang hindi nangangahulugang ang treasure ay nasa ilalim niya ay wala na pong tubig, kasi ang ibig sabihin po ng pagong ang treasure ay nasa tubig. So maaaring sa kailaliman po ng kinaroroonan ng pagong ay may tubig roon. Ibig sabihin, bago ninyo makuha ang treasure ay may makikita muna kayong tubig sa ilalim. So, dadatnan muna ninyo ang tubig bago nandoon po ang nakatagong kayamanan na kababad sa tubig. So, ang ibig sabihin, treasure in water pa rin. Kapag ang pagong ay walang paa at hindi na siya makakalakad, nakatagilid o anong dyan, basta't ang pagong ay walang paa, siguradong hindi nakakalakad. Paano naman yung pagong na walang paa, walang buntot, wala lahat, pero may ulo, na kung saan ang ulo ay nakatingala. So, ang pagong po kapag nakatingala na may ulo, ang ulo po ang ating susundan. Kapag ang ulo niya ay nakatitig sa magkabilaang direksyon, na ibig sabihin niya na ay dalawa ang nakadeposito o nakatagilid siya sa kaliwa, nakatagilid sa kanan. Kung saan po ang ulo niya nakatutok, nandoon po ang nakatagong kayamanan. So, lagi nating tandaan na ang ulo ng pagong ay pointer at ang ulo ng pagong ay doon siya point doon sa may kinaroroonan ng treasure. So, akin pong karanasan nung una, nung ako po ay nag-treasure hunter, natagpuan ko po yung treasure sa sa kinaroroonan nito, sa kanyang tinititigan o sa kanyang tiningnan. So yun po ang ating maibahagi tungkol po dyan sa mga pagong na kung saan ay walang paa, walang buntot, wala lahat. So nandyan na siya sa
kinaroroonan niya. Pukayin nyo lang sa ilalim at matatagpuan ninyo yung kinaroroonan ng treasure. Paano naman yung pagong na kung saan ay may mga paa at ang iba ay may mga pakpak na kung saan ito ay tinatawag na pawikan. So kapag may mga paa, siguradong naglalakad at naghahanap ito ng tubig na kanyang malubluban. So kung may makita kayong tubig doon sa unahan, sa mga ubog, sa mga sapa, yun po ang tinutukoy ng pagong na kung saan doon kayo pumunta sa may mga tubig. At doon may kumpirmasyon na mga makikita ninyong mga sign na mga arrow, triangle, mga hugis puso na kung saan yun ang itinuturo ng pagong. So ang pagong ay laging nagtuturo ng kinaroroonan ng treasure at ang pagong ay siguradong may treasure. 90% po ng mga may nakuha ng mga treasure ay mayroong pagong na kung saan na-recover na po ng mga ibang treasure hunter. So yan po ang ating topic na naibahagi sa ating pagtalakay ngayon at mayroon pa po tayong idagdag tungkol sa pagong. Ang pagong nga po pala ay maraming katangian kung ano po ang nakalagay sa kanya na sikreto. Ang deposito po na sikreto ng pagong ay dalawa, sapagkat ang pagong po ay laging nangingitlog. Kapag nangingitlog po ang pagong, tiyak mayroon itong laman na tinatawag na yellow or gold. Ang ibig sabihin ng pagong ay may nakadepositong ginto sa ilalim na nakababad sa tubig. At yung kanya namang shell at sa kanyang ulo na may mga kurting diamante, yan po ay nangangahulugang ang mayroon siyang depositong diamante na kung saan ay nasa paligid ng pagong. So ang hanapin nyo muna ang diamante, sapagkat ang diamante mas madaling kunin kaysa ginto na kung saan nakabaon sa kailaliman na kung saan nakababad sa tubig. So mas madaling kunin ang mga diamante sapagkat ito ay babasagin nyo lang, sapagkat binalot lang po sa mga batong bilog na kung saan yun po ang kahulugan ng pagong na nangingitlog. Yung itlog po niya na bilog na kung saan yan po ang sign na pinaglagyan ng treasure. Yung shell niya ay bilog, mayroon pong nakabalot na mga diamante roon. So yun po ay inyong hahanapin, yung mga bilog-bilog na yun at yung mga bato na kung saan inyong madidiscovery na mga kwadrado. Yan po ang inyong hahanapin sapagkat mababaw lang po ito at yan po ang inyong uunahin sapagkat kung uunahin po ninyo ang kailaliman, kailangan ninyo ng sapat na puhunan upang igastos para makuha ninyo ang nakatagong kayamanan sa ilalim. So yan po ang ating maibabahagi sa kumpletong pagsasalaysay sa nakatagong kayamanan tungkol po sa pagong. At sana'y nakapagbigay tayo ng kumpletong detalye at sa mga may tanong po tungkol sa pagong, sasagutin natin sa abot ng ating makakaya. At yung hindi natin masasagot, pasensya na lang po kasi yan po lang ang ating nalalaman. So hanggang dyan lang po ang ating pagtatalakay tungkol po sa pagong. Sana po ay nakapagbigay tayo ng kaalaman tungkol po sa mga sikreto na katago ng itinago ng mga Japanese Imperial Army. Hanggang dito na lang po, hanggang sa muli, maraming salamat po sa panonood.